Yung iba, nung nag-warning na ang DILG na magkakaso, hahabulin ang lahat ng mga vlogger na naglabas ng kalapastanganan. Hindi ako naniniwala na ang lalaking nandun ay ang ating Pangulo. Hindi ho. Mayroon 2 Pilipino na abogado. At yung isang abogado, dating presidential spokesperson. At yung isa naman, maingay din, na hindi ata nabigyan ng pwesto, hindi ata nabigyan ng kapangyarihan. Alam niyo mga kaibigan, dapat ang gawin ng ating gobyerno, magkaroon ng talagang pangil ang batas. Unang-una, may mga ibang vlogger dyan, kagaya ng mga DDS o mga Duterte, na kung saan kalapastanganan na ang mga pinagagawa, mapanira lang kay Pangulong PBBM, lahat gagawin para lang sirain, wasakin, kahit na yung mama hindi na nga pumapatol, dinededma sila, pero patuloy sila kasi nga walang napapanagot at walang napaparusahan ng mga ibang political vlogger. Dapat patibayin ang mga pangil ng ating batas nang matuto sila. May mga napapanood na ako kahapon, pero yung iba, nung nag-warning na ang DILG na magkakaso, hahabulin ang lahat ng mga vlogger na naglabas ng kalapastanganan against sa Pangulo, ang ginawa ng ibang mga political vlogger, unti-unti nang nagdi-delay ng mga kanilang mga content about daw di umano, doon daw sa gawa-gawang mga peking video na kung saan pinagtidiinan nila na si Pangulong Marcos daw yung nasa video na nagko-cocaine daw. Alam niyo mga kaibigan, napakadali, napakabilis sa panahon po ngayon, kahit na sino kayang i-edit ang muka para lang masabi na yung nasa video ay isang taong personalidad. Dahil ng intensyon, wasakin, sirain ang kredibilidad at pagmukain makatotohanan. Pero po ang lahat pong yan ay gawa-gawa lamang dahil sa bayad ng kanilang mga amo para wasakin ang kasalukuyan, liderato at sa pamumuno ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos. Iyan ang mga ginagawa ng mga ibang mga political vlogger na kung saan masasabi natin yung ibang mga political vlogger dyan, biktima din ng ibang politiko na ginagamit nila ang mga vlogger dahil sa kapalit na halaga. Pero sana ang gawin ng ating gobyerno, yung totoo na mahabol Isang nila napanirang at video mapanagot ang ikinalat ng mga ulupong na supporter ng pamilyang susunod na Duterte administrasyon na malinaw ayaw na nila paninira susunod na naman kay alam na President nila Marcos. ang kanilang Pinangunahan pa talaga gagawin ni na at Maharlika, nang Lencho magdahan-dahan sila at sa Hane Roque pag-atake ang sa ating planong minamahal ito. na Pangulo. Sobra na eh. Isa itong Hindi na maganda ang direktang ginagawa ng ibang mga pag-atake political sa vlogger. Pangulo at Kaya isang sana malinaw panagutin na aksyon ang ng mga putang inang dispensasyon ng ating gobyerno. Wala pong katotohanan ang video na inilabas at ikinalat nila sa pagtitipon o party sa Los Angeles, California sa USA. Isang party na tinatawag nilang Maiso Gathering o pagtitipon-tipon ng mga alipores at suporter ng pamilyang Duterte. Nakita sa video ang fake huwad at gawa-gawa lamang na edited picture video ng ating Presidente Marcos na gumagamit di umano ng cocaine o ipinagbabawal na gamot. Napag-aralan na ito ng mga eksperto IT at ASES na ang bidyong ito ay ginawa lamang gamit ang artificial intelligence edit at picture ng ating Pangulo sa katawan ng ibang tao upang magmukhang siya ang nasasabing video. Sa panahon natin ngayon, napakadali na lamang gawin ito sapagkat napakadami ng apps ang nagsusulputan online upang magawa ang mga bidyong kagaya nito na mga eksperto na ang nagsasabing 100% na hindi ito ang Pangulo. Mariin din ikinundina ng gobyerno ang pangbabastos na ito sa mga
maka-Duterte sa ating presidente dahil noon pa naman ay binabastos na nila ang mga Duterte na sa ating presidente dahil noon pa man ay binabastos na nila ang mga akusasyon na ito kay President. Nasasatindi ng mga paninira ng mga maka-Duterte kay President Marcos ay humahantong na nga sila sa ganitong eksena kung saan gagawa sila ng mga fake video para lang sa kasasuyan nila ito. Maliwanag pa sa sikat ng araw na motibong paninira ng mga Duterte at ng mga taga-supporter nila kay President BBM. Itinaon pa talaga nila na ilabas ang video na ito sa araw ng SONA sa Pangulo at ilang oras lang bago magsimula ang SONA. Masyado na kayong magpapansin at masyado nang below to the belt ang mga ginagawa ninyo. Hindi lang ito pang wawalang hiya sa Pangulo at sa ating gobyerno, maging sa sambayan ng Pilipino, wala kayong respeto para sa isang national event. Sa lahat, ako'y gusto na nanawagan na rin sa gobyerno. Sana itong paglabas ng video na sinasabi na nagko-cocaine daw di umano ang ating Pangulo, total meron tayong makikita dito habang inilalabas ang bidyong to sa Estados Unidos. Mayroon 2 Pilipino na abogado. At yung isang abogado, dating presidential spokesperson. At yung isa naman, maingay din, na hindi ata nabigyan ng pwesto, hindi ata nabigyan ng kapangyarihan, kaya atungal ng atungal, at nagkaroon na rin naman siya ng hindi magandang ginawa nung na mga nakaraan na kung saan pinagbabantaan niya ang ating First Lady na si First Lady Araneta Marcos Araneta, na kung saan ang sinasabi nga ni Atty. Glenchong, sasampalin niya ang pagmumukha daw ng ating unang ginang Lisa. Dapat itong 2 abogadong to, dapat i-disbar ito. Tanggalan ng lisensya bilang abogado dahil nagagamit na nila ang kanilang pagiging abogado sa hindi tama, sa hindi maayos na kanilang tungkulin bilang abogado. Pero imo maglalabas ng video, imposible. Ako, naniniwala ako mga kaibigan, bago inilabas ang video niyan ni Maharlika, alam nung 2 abogado, na-briefing yan. Na-briefing yan. Ngayon, hindi pa sila nag-isip, bakit? Basta ilalabas na nandoon sila sa entablado, na nagpapalakpak, nagngingitian. Alam nila ang kanilang contempt bilang abogado. Now, dahil gusto nga nilang sirain, gusto nilang wasakin, gusto nilang instabilita ang ating Pangulo, hindi sila nag-iisip ng tama. Nakakalimutan nila ang mga sarili nila na sila yung At mga talagang abogado. nilabas ninyo pa Kaya, ang video dahil sa doon US ginawa nila, para dapat makaiwas kayo panagutin ang sa mga batas ng tarantado Pilipinas. Ngunit hindi kayo magwawagi dahil pinakikilos na ang lahat ng ahensya, DICT, PNP, NBI, DOJ at ang maging Kongreso ay maglulunsad ng malawakang investigasyon upang kayo ay mapanagot sa kabastusan ninyo ito sa Pangulo. Makikipag-coordinate din sa US upang mapanagot kayo sa kanilang batas. Patong-patong na kaso ang inyong kakaharapin: cyberbullying, malicious content at libel at kung ano-ano pa. Hintayin nyo lamang ang kaparusahan ninyo. Lahat kayo may pagkakalalagyan. At kung sa tingin nyo sa simpleng video na ito ay mapapaniwala ninyo ang sambayan ng Pilipino, ay nagkakamali kayo. Hindi na bobo ang mga tao para maniwala
pamuli sa inyong mga Duterte, mulat na ang lahat sa mga ginagawa ninyong katrayduran sa bansang Pilipinas. Alam na ng mga tao ang tunay ninyong kulay at intensyon, ang inyong pagiging uhaw sa kapangyarihan at pera at ang mga masasama ninyong plano at may itim na balak na gawain, legal at mga illegal, at muling ibenta ang ating bansa sa China. Lahat ng mga supporter ninyo na mga konektado din sa Pogo ay nabibilang na ang mga araw. Lahat ng Pogo ngayon ay banned na at idiniklara na ng illegal ng Pangulo. Kaya humanda na kayo, lalo ka na Harry Roque. Kung ako sa'yo ay mag-practice ka na maghimas ng rehas na bakal. Magandang hapon po sa inyo lahat, sa aking mga kababayan na nanonood at nakikinig ngayon, sa aking mga kaibigan galing sa media, at ladies and gentlemen, magandang hapon po. Ngayong hapon ay kasama ko po ang ating Chief PNP, si General Chief PNP Francisco Marbil, and of course sa aking kanan po, si General Matthew Bacay, ang aking Director for Investigation and Effective Management, at sa kaliwa naman si General Cariaga po. Siya po ang head ng ating anti-cybercrime. Bakit po kami ngayon nagkakaroon ng press briefing? Ito po ay mahal na panguliraw. Allegedly ang ating panguliraw President Marcos kung kumakalat po ito. Nilabas po ito kung di ako makakamali sa ibang bansa. At ngayon po ay nagiging viral po ito. Gusto lang po namin gumawa ng statement, ako mismo, at of course, si General Marbil, mamaya makasilatan. Pero sa aming dalawa, sa pagtingin namin sa video, hindi ako naniniwala na ang lalaking nandun ay ang ating Pangulo. Hindi ho. Sa tagal na kilala ko ang ating Pangulo, yung mga features niya ay hindi po siya yun. Ipapakita ko sa inyo kung bakit. Tingnan po natin ang larawan. Can I be showing in the screen, please? Okay. Sa gitna po ang larawan ng ating Pangulo. Yung pong nasa baba ay ang larawan ng allegedly ang ating Pangulo. Tingnan nyo ang tenga. Tingnan nyo maigi ang tenga nito. Pagmasdan nyo, yung larawan ng ating Pangulo sa kaliwa, yung earlobe na tinatawag, yung ano ba tawag nyo sa Tagalog lambi, no? Earlobe, tingnan nyo yung nasa kanan. Diyan pa lang makikita nyo. Bakit ko sinasabi ito, mga kasama, dahil napakaraming kumalat sa social media ng mga AI, ng mga pege, sari-sari na nahalo sa mga panahon ngayon, sa mga maging mapanuri tayo. Huwag tayo basta-basta maniniwala nito. Tinipuri ko, ako mismo, personally, isang tingin ko pa lang, nakita ko nito, sabi ko, wala ito. No? Kayo na mismo maghusga. Tingnan nyo yung kung maigi itong larawan na ito. Kaya nga, ito ay, of course, aking I'm requesting, no? I'm asking our Chief PNP, General Marbil, together with the General Bacay and of course General Cariaga, to immediately create a task force to probe this issue. No? Talagang imbestigahan nila maigi ito. Probably, tawagan nila also with the ICT. Anong findings dito, no, malaman ka agad ng ating publiko. Sa tagal na kakilala ng ating Pangulo, ako'y naniniwala, no, at ako'y nagsasabi that he does not indulge in this kind of activities. Yun lang po ang aking masasabi sa issue nito. At itong larawan na ito, tignan yung maigi, maging makaluri tayo, huwag tayo basta-basta maniniwala sa nangyayari ngayon. No? Tignan nyo, ang layo ng itsura, ang layo po. No? Okay? So ito po yung iimbestigahan ng ating kapulisya.